ko yung sinasabi mo Ano to? kanina. Balita. Bisa. Galing ako dyan sa ano? Kailangan na natin bumalik ng sakto ninyo para Sa iligtas park? si Igor. Panood mo. Ano? Ang Manileño. Oh, sige. Sumo. Ang grupo sinasabi ni Tanggol. Sus, ba naman yun? Dapat night shot na lang nila para mas nakita natin yung action, di ba? Yan. Tingnan mo. Masyado kasing ambisyoso. Dapat di na sila nag-chroma. Di naman nila napanindigan eh. Dapat kasi ini-storyboard nila yan eh. Parang nag-i-eksperimento lang tong mga to eh. Wala man lang establishing shot. Ayan, ba't zoom ng zoom? Zoom, 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 zoom. Ganun ng ganun. Ba't ganun ng ganun? Yan, di ba? Maganda yung graphics, di ba? Okay. Hindi natural eh. Dapat ipapakita mo talaga kung ano yung Q! Ano naman yan? FD! Pangit ng ending, tol. Hindi maganda yung storytelling. Kung ako yan, Welcome syempre, nagkita to sila, my di ba? world. Hey, what's up guys? This is Ryan Audencial and boy, maraming salamat po sa panonood nyo dun sa part 1 and part 2 ng ating Filmmaking Basics. Hindi ako magpapapigil sa kahit sino pa, kahit medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Itutuloy pa rin natin itong part 3 ng ating Filmmaking Basics, which is all about types of camera shots and movements. Energy. Just kidding. Was it too much? Too much? Yep. So wag na natin patagalin pa. Let's go right into it. Okay, so bibilisan ko lang tong episode na to dahil nung nakaraang episode ay medyo matagal. So bumibitaw kayo sa panonood. So i-explain ko hanggat sa kaya kong bilisan. So bibilisan ko hanggat sa kaya kong explain. Ha? Okay, so hatiin natin tong episode na to sa tatlong categories. First category is shot sizes. Pangalawa is camera movements. Ang pangatlo ay tungkol sa... So, dalawa lang. Yung first category natin is shot sizes. At ang first shot size natin ay extreme wide shot. Usually, ito yung mga drone shots na napapanood natin sa TV. Yung mga gas-gas na drone shots na sobrang recycled, naggamit na gamit. Pare, nag-drone shot kami, ang galing. This shot is usually, this shot is designed to establish where the scene will take place. Second shot size natin ay yung wide shot. Ito naman yung klase ng shot na hindi naman sobrang kailangan ay extreme. Like this one, ito sa music video ng graduation ng Big Factory. Nag-start yung music video sa isang establishing shot or wide shot ng aming eskwelahan. This is also used to establish where the scene will take place. Hindi nga lang ganun ka-extreme, kagaya ng extreme wide shot natin. Ang next shot size natin ay yung full shot or long shot. Minsan, tinatawag din siyang master shot. Ito yung mga shots na wide pa rin, pero hindi ganun ka-wide, kagaya ng establishing shot. Like this one. Ito, nasa loob kami ng classroom. Kita yung aming head to toe. Ginagamit din to para malaman natin kung nasan yung placing ng mga characters, yung blocking nila sa loob ng frame. Ang next shot size natin ay yung medium shot. Itong shot na to ay usually from head to your waist. Ang next naman na shot size natin ay yung close-up shot. Close-up shot, yan yung mga tight shot. Usually yan, mukha lang yan ng tao. Bakit? Anong nakakatawa? Anong mali sa mukha ko? O sige, yung mukha na lang ni Ken. Itong close-up shot ay ginagamit just to emphasize the emotion of the person or the character. Ang next naman na shot size natin ay yung extreme close-up. Yan usually mga mata na lang, bibig na lang, ilong na lang. Ayun, naalala ko na yung third category, which is camera angles. Pero doon muna tayo sa second category, which is camera movements. Ang first camera movement natin ay yung pan. P-A-N. Ang pan or panning, ayan yung moving your camera, stationary yung camera, nakalak lang sa tripod, left and right. Yan yung panning. Ang next naman na camera movement natin ay yung tilt. Kung yung pan ay from left to right or right to left, yung tilt naman is up or down or up. Ang third camera movement natin ay yung dolly. Yung dolly, yan yung paggalaw ng camera forward and backward. Ang next naman na camera movement natin ay yung tracking. Kung yung dolly is forward and back, tracking naman is yung left to right. Sliding left, sliding right. Okay, so doon na tayo sa third category natin, which is all about camera angles. Ang first camera angle natin is yung point of view. Usually, ang gamit mo dyan ay GoPro. Kumbaga, pinapakita mo sa audience mo yung point of view mismo ng character mo. Ang pangalawang camera angle natin is yung OTS or over the shoulder. Ang over the shoulder ay isa sa mga paborito kong shots. Bakit? Kasi yan yung ginagamit pag conversational yung eksena or nag-uusap yung mga characters mo.
Usually, nandyan yan sa likod ng shoulder ng kausap ng isang character at vice versa. Meron din naman tayong tinatawag na Dutch angle. Yan yung mga angulo na nakatabingi. More like a Quentin Tarantino look. Yan yung shot na nagsasabi sa audience na medyo unstable or unbalanced yung eksena. Meron din naman tayong tinatawag na low angle shot. Yun yung mga shots na yung camera ay nakatingin sa taas. Itong shot na to, nagpaparamdam lang sa audience na yung character na kinukunan mo ng long angle shot ay dominant or malakas or malaki. Yung kabaligtaran naman yan, high angle shot. Ito naman yung shot na looking down. It makes the subject look weak kasi nga nakatingin ka sa baba. So feeling mo maliit yung character na yun. O yan binilisan ko na. Ngayon alam nyo na yung types of shots or shot sizes, camera movements, and camera angles. Sa susunod na video ng Filmmaking Basics natin, I'll teach you the basics of video editing. Medyo mahirap yan. Pero kaya yan. Again, this has been Ryan Audencial and maraming salamat po sa pag-stay nyo or panonood nyo at pakikinig nyo sa aking videos. Maraming salamat sa mga nag-subscribe na. At ikaw, kung napadaan ka lang at hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please subscribe. I-click mo lang yan. I-click mo lang yan, pre. Yan. Yan. Pati yung bell notification para ma-notify ka kung may mga bago akong videos. Again, thank you so much and see you in the next video. Oh, kala mo may ano pa, kasunod pa to, parang end credit scene ng Marvel. In-edit ko na nga, manood ka na lang ng covers ko.